Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, may iskandalo si Sandro Marcos na pwedeng pagsimulan ng kanyang pagbagsak. Nako po, yan ang sinasabi ni Psychic Nostradamus ng Pilipinas na si Jay Costura. At ngayon chika-chika mga kapipig, meron daw tinatagong iskandalo itong si Sandro Marcos. Totoo kaya kapipig? At ito daw ang pwedeng pagsimulan ng kanyang pagbagsak. Well, ito yung flood control projects mga kabibig na until now pinag-uusapan pa rin at hindi pa rin nare-resolba, nabigyan ng solusyon mga kabibig. At ngayon, nakafocus ang mga tao sa Ilocos Norte, sa baluarte ng mga Marcos. May iilan akong nakitang mga post, lalo na si Mayor Magalong, may binahagi siya tungkol sa mga projects sa Ilocos Sur. Pero unahin natin itong si Jay Costura, kung ano ang kaniyang nararamdaman, nakikita kay Sandro Marcos mga kabibig. Ito kinig tayo. Sandro Marcos kasi meron akong na-feel sa kanya na controversy. Yan, so in 2026. So magiging komplikado ang posisyon niya. Sandro Marcos kasi meron akong na-feel sa kanya na controversy. Yan, so in 2026. So magiging komplikado ang posisyon niya. Maging komplikado ang posisyon ni Sandro Marcos sa 2026. Naku kabibig, ano kayang controversy ang pwedeng bumulaga kay Sandro Marcos at posibleng magpapabagsak sa kanyang karera? Well, sinabi naman ni Amy Marcos na, sabi ni Amy, i-connect ko lang sabi ni Amy Marcos na parang wala nang pag-asa ang mga Marcos sa 2028 kung tatakbo ulit. Parang nawawala na ng gana ang mga tao. Parang hindi na pagbibigyan muli ang mga Marcos na uupo sa any of the position. Naramdaman ni Amy Naramdaman ni Amy yung galit ng sambayan ng Pilipino. And take note, sa trust rating ni BBM, ramdam nila na sobrang negative. Ito si Mayor Magalong kabibig I-share ko lang sa inyo mga kabibig. Itong sinabi ni Mayor Magalong kung saan, masyasya ka talaga sa kanyang revelasyon sa Ilocos Norte. Ito kabibig Ito na, yan Ito ang sinabi ni Mayor Magalong. Doon pa lang sa Ilocos Norte, yung pinupuntahan naming na mga projects doon, talagang ma-anomalya Di ba? Pumunta si Magalong kasama I don't know kung pumunta ba si Vince doon. Based doon sa files na naibigay sa amin, it's about 13 billion din na natanggap niya. So, ito si Sandro Marcos noong 2025. Tapos, iba pa yung mga ibang distrito pa ng Ilocos Norte. So, can you just imagine for the entire Ilocos Norte, almost 20 billion for 2025 ang naibigay dyan. At may mga choice na dyan. May mga pinili lang na mga contractor dyan. Pinipili ang mga contractor sa Ilocos. Bakit kaya pinipili nila? Ito kabibiga, ito pa. Ito ngayong taon na ito, sa kasaysayan ng Pilipinas, 17.65 trillion ang utang ng Pilipinas. Wow, ang sakit. Ang sakit na mga sambay ng Pilipino na nagbabayad ng tax monthly. Sobrang sakit sa likod mga kabibig. Pinakamataas sa kasaysayan ito.
umakyat sa 17.65 trilyon ang kabuuang utang ng Pilipinas sa katapusan ng Nobyembre 2025. Agoy, ayon sa Bureau of Treasury, pinakamataas na antas na naitala sa kasaysayan at ito ay sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Grabe ang utang. Grabe ang utang ng Pilipinas nga bibig, parang nakakaloka, nakakagalit, 'di ba? Pinakamalaking utang. Oh, ito pinakamataas na antas na naitala na sa kasaysayan, pinakamataas. It means ito yung walang pandemic ha. Pero may flood control anomalies, may corruption. Walang pandemic, may corruption. 'Di ba kabibig? Sabi kung isipin mo ba, grabe, parang nakakaloka. O ito ha, ito yung example na binisita ni pakinggan natin si Boss Mi ha. Congressman Sandro Marcos. Ayan. So, makikita natin mga boss, ayan. Yan. Mga boss, meron tayong nakitang project dito sa may distrito ni Congressman Sandro Marcos. Ayan. Makikita natin mga boss, ayan. Start date supposed to be February 13, 2025. Completion date niya is supposed to be September 15. So, ang contractors ay ang Rotaflex. So, tingnan natin mga boss. So, ayan. Agoy. So, kayo nang bahala umusga mga boss kung tapos na nga ba. Kasi ngayon, November 9 na, 2025. So, sobra na si September 15. Pwede ito ang itsura ng project na ito as of November 7. So, sa tingin nyo, makakatulong kayo ito sa mga residente dito. So, ito po, isa ito sa project po ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang distrito po. Ayan. So, ayun ang mga gusto kung tapos na ba ito or ano nga ba ang inyong masasabi dito. So, mga boss, meron tayong nakitang project dito po sa may Grabe yan ha. Congressman Sandro Marcos. Ayan. Makikita natin mga boss, ayan. Start date 47 13, 2025 million. Ang completion date niya 47 million po. September 15. So ang contractors ay ang Rotaflex. So tingnan natin mga boss. So ayan. So kayo nang bahala umusga mga boss kung tapos na nga ba. Kasi ngayon November 9 na, 2025. So sobra na si September 15. Grabe. Ito ang itsura ng project na ito as of November 7. So, sa tingin nyo, makakatulong kayo ito sa mga residente dito. Nakakatulong ba yan? Ito po, isa ito sa project po ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang distrito po. Ayan. So, ayun ang mga gusto kung tapos na ba ito or ano nga ba ang inyong masasabi dito? Sabi dito, naku, bakit mo post boss? Magagalit mga loyalista nga. Tapos na yata may mangingisda na, di ba? Bulag ang ICI dyan, panay Davao ang may mali. Hindi mo tatawag na ghost, hindi mo matawag na tapos na kasi hindi ganyan ang design ng flood control. Ibig sabihin na gasto na ni Sandro Marcos ang budget dyan. Kukuha na siya ng budget 2026 para matapos. Ang galing ni Sandro. Nako. Ang galing naman, tapos anong sabi ng ICI? Wala daw sila nakikitang anomaly sa flood control sa Ilocos Norte. Tiyak ay imbestigahan na naman ang Davao City niyan. Pumunta para humanap ng buta saan tanong bumabaha ba dyan? Hindi, ibig sabihin, pag hindi bumabaha, walang flood control. Grabe naman. Ang tanga. Diba? Ito pa. Ito pala yun. Kung may proyekto, dapat tapusin. Diba? Naku, yan Yan. Si Boss Mil. Don't forget to follow his Facebook fan page, Boss Mil. Tingnan nyo, ito kayang Facebook fan page, 813,000 followers. Ang dami. Follow nyo po siya. Yan, Kailan to? DPWH Ilocos Norte, 1st District Engineering Office. Diba? GAA 2025. Kita naman dyan. GAA yan. Hanap na tayo. Ito yon. Ganda ng windmill sa Ilocos Norte. Pero ang flood control, giba, maganda ang windmill, pero tingnan nyo ang flood control mga kabibig. Diba ang maganda ang windmill, pero ang flood control, hindi pa na ewan ko, titigmay pa dyan.
Tingnan niyo, oh. Naku, grabe naman. Sira-sira ako. Natapos pa yan, nasira. Naku. Ano palagay niyo? Kung kayo Davao City, meron talaga mga tinatapos na hindi ko natapos, may nasimulan, tapos, sabi ng iba, bakit? Nagkaka ka dyan. Ano yung ibig sabihin sa hindi pinatapos? Diba? Next, hanap pa tayo ng mga video. Ito pala, ito pa, mga kabibig, tingnan natin, ha? Uy, kanino kayong project ito mga boss? Ayan, 28 million. 28 Dito po sa million? Adams ng Ilocos Norte. So, kung titingnan natin yung tarpaulin kanina, ito pala yun. April sinimulan, 2025. At September 2025, dapat tapos na. So, tingnan nyo. Hello. Uy, kanino kayong project? April 2025 started, dapat matapos na September 12 na may 28 million, di ba? Project ito mga boss, ayan 28 million. Dito po sa Adams ng Ilocos Norte. So kung titingnan natin yung grabe, tarpaulin kanina, April sinimulan, 2025. At September 2025, dapat tapos na. So tingnan nyo. Grabe. So ito ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Sabi ni Boss Mel, nabubulsa ng mais ang pera ng bayan is nagagamit ng maayos. Sobrang tibay pala ng flood control nila sa Ilocos Norte. Yan yung flood control ng anak ni BBM. Ang galing naman, napakaganda pagkagawa. Sorry boss, ang Davao lang kasi nakita ni Magalong noon. Tapos na yan, idol, binahaan lang. Binahaan daw. Nasa maleta ang budget. Wag po daw mag-alala, may budget naman daw ulit yan. Kaya maayos na daw yan bago matapos si BBM. Pamukha ng project ni JJ sa Quezon, timpag agad. Bulsa kay BBM. Hanap sila ng hanap ng buta sa Davao. Sila pa pala ang daming bangag. Imbestigahan ng Davao na, huwag ang Ilocos Norte kasi tingnan naman ang flood control sa Ilocos Norte. Ang gaganda. Grabe. Ito pa. Maganda, natapos at may kalidad at marami na magawa. 51 million. Actually, sa Davao, properly accounted and documented, finish ang product sa mga Duterte. Yun ang gayahin nyo, hindi corrupt ang gawa. Nakakaya yan sa Ilocos na yan. Malamang sabi na naman Duterte, punta naman siya sa CICM Magalong sa Davao, mag-imbestiga na naman. Ito ang dapat imbestigahan. Ito ang dapat titingnan, mga kapipig. Ito. Kailan repair na ito, sir? Kailan? Pangilan na ito ni-repair? Pangalawa na. Pangalawang repairment. Sira na. So, ito sa project dito po sa Maylawag. So, narinig natin yung sinabi ni tatay. So, lagi nasisira. Hala. So, Dati isa sa flood control project dito na nasira. flood Ito po sa may saan nga barangay? Barangay 34. 34A, no? Ayan. So makikita natin, ayan. Taon lang daw. So isang taon lang mga boss ay nasira na agad. So yan na. hala, isang taon na siya. Kailan repair na ito, sir? Kailan? Pangilan na ito ni-repair? Pangalawa na. Nangalawang repair na. Sira na. Kailan repair na ito, sir? Kailan? Pangilan na ito ni-repair? Pangalawa na. Wala pang isang taon na Sira na. Ayan, so ito sa project dito po sa Maylawag. Ayan, so narinig natin yung sinabi ni tatay. Grabe. So lagi nasisira. Natin isa sa flood control project dito na nasira. Dito po sa may saan nga barangay? Barangay 34. 34A, no? Ayan. So makikita natin, ayan. taon lang daw. So isang taon lang mga boss ay nasira na agad. So yan na. Sira talaga, kabibig. Kailan repair na ito, sir?
Kailan, pangilan na ito ni-repair? Pangalawa na, sir. Pangalawa na. So yun kabibig ha. Nakita nyo naman, pinuntahan ni Boss Mill. Boss Mill yung lugar ng Ilocos. Pero hindi naman niya mention kung sino yung congressman sa first district ng Ilocos. At alam nyo naman, nakita nyo naman yung date kung kailan sinimulan at date kung kailan matatapos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Ang tanong, nasaan ang budget? Diba? 2025 matapos, pero mag-2026 na, wala pa rin. Yun lang kabibig ang ating Bitis Lebak-Lebak for today. Ito kaya ang posibleng iskandalo na magpabagsak kay Sandro Marcos? Nako. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usapan. Pero I think may malalim pa na iskandalo ang pwedeng lalabas para mapapagsak si Sandro Marcos. Pero I'm sure hindi yan ibig sabihin na hindi lalaban si Sandro. Lalaban niya si Sandro. Sandro pa. May dugong Marcos yan. Lalaban si Sandro. Mag-i-explain niya si Sandro sa tingin niya tama siya. Pero tingnan natin kung ano ang maging opinion, kung ano ang magiging reaction ng sabihin ng Pilipino. Ngayon, meron ng silabasan tungkol sa mga hindi natatapos na flood control project sa Ilocos, sa first district ng Ilocos. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.